talaga namang unang taon. Ay, unang buwan, sorry. Mga kaupak, masyado ata excited ang host. Mga kaupak, dahil unang buwan ng taong 2026 na talagang kakaiba ang mga pasabog ngayon sa politika. Akalain mo mga kaupak, isa sa mga sensitibo na usapin pagdating sa ating national security ay itong pag-withdraw ng support ni isang mataas na opisyal dyan, si Ed Mungkaw. I hope is my pronounce is right, tama. Kasi mga kapak, itong si Ed Mungkaw ay meron itong kumbaga, isa siya sa naguhulma or training center sa mga future na magiging sundalo ng ating bansa. Pero ano ang nangyayari? Yes, mga kaupak, dahil medyo magulo ang ating intro. Masyado kasi ngayon talagang ang pinag-uusapan sa politika ay talagang masalimuot, mga kaupak. Dahil alam naman natin na ang corruption talaga kahit naman sa ang bansa pero ito dahil ang corruption natin gumagawa naman ang ating administration ng solusyon. Pero syempre, maraming kritiko si Pangulong Marcos at pinapalabas nila ito na si Marcos yung mastermind. Pero syempre ang ang mga nagsusulong gusto lang nila yung kanila din pansariling interes. Mga kaupa, kasi itong isa sa mga sensitibo na usapin ngayon 2026 at saka unang buwan unang buwan ng taong 2026 ay talaga naman pasabog ang pag-withdraw ng support ni Colonel O.D.E. Mungkaw. Nako mga kaupak, ito po ba si Mungkaw mga kaupak? Isa ito sa mga training superior o siya ay naguhulma sa mga future na future na tagapagtanggol ng ating konstitusyon or ating bayan. Alam mga kaupak, teka lang. Kung ikaw ay ordinaryong tao ay nagbawi ka ng support or ayaw mo sa kasalukuyang nakaupong Pangulo na kung saan siya ay may mandato ng konstitusyon dahil siya ang ihinalal ng mas nakakaraming mamamayang Pilipino. Kumbaga walang parusa kung ikaw ay civilian, no? Okay lang yan. Kumbaga yung nananaig yung freedom of expression, no? Ngayon mga kaupak, sa isa kasing opisyal o may mga samahan ng katulad ng sundalo, ito ay isang government na talagang ang mga sundalo natin, ito yung neutral dapat sila pagdating sa usapin sa politika. Doon sila tumitingin sa kung ano yung chain of command, kung ano yung naaayon sa batas. Kasi mga kaupak, kung ikaw ordinaryong Pilipino at sinasabi mo ayaw mo sa ating presidente, ayaw mo kay Bongbong Marcos, okay fine, walang problema yon. Kasi karapatan mo yon. Pero kapag ikaw ay isang sundalo or ikaw ay pulis, ay magkakaproblema ka mga kaupak. Dahil ang mga yan dapat hindi nakikilahok sa politika. Sa mga article of war, mukhang magkamali tayo. Baka magkamali tayo mga kaupak. Sa Article of War, Article of 63, disrespect toward the President and Vice President of National Assembly using the continuous of disrespect. Kumbaga, meron nakaakibat na responsibilidad ang pagpapahayag mo. Sana tama ako ng pronounce, Kasi mga kaupa, ang mga ganyang usapin sa politika na halimbawa itong Article of War or Article of War, Article 64, disrespect and the superior officer,
Ayun, doon pumapasok yung magkakaproblema ka dahil kung ikaw nga naman ay tagapagtanggol ng ating konstitusyon at ang kinikilala mong commander-in-chief ang ating pangulo dahil yun ang nasa saligang batas, tapos magpapahayag ka ng ganyan, aba, hindi nga maganda yan. Katulad yan ng, halimbawa, ikaw ay namamasukan sa kumpanya kung saan doon natin ilalagay para maintindihan ng mga ordinaryong Pilipino, no? Kung ikaw ay namamasukan sa kumpanya, tapos ikaw ay nagsasalita sa mga patakaran ng company o roles, aba, hindi yan maganda kasi yun ang iyong kumpanya, pinapasukan mo, o yun yung boss mo. Ngayon, hindi naman sinasabi walang karapatan. Lahat tayo may karapatan, pero ilagay sa tama. Kung ikaw ay ordinaryong Pilipino, halimbawa ako ay magsalita ako sa isang kumpanya, wala silang pakialam sa akin, hindi naman nila ako empleyado, hindi nila ako saklaw. Pero kapag usapin sa politika naman, katulad ng mga sundalo or pulis, hindi ka pwede magsalita ng hindi na ayon, okay, kasi hindi ka ordinaryong hindi ka ordinaryong tao dahil ikaw ay nasa gobyerno. Kung gusto mo magsalita ng ayaw mo kay Pangulong Marcos o sa commander-in-chief mo, dapat ikaw ay mag-resign. 'Di ba? Kung mag-resign ka, kung anong gusto mo sabihin, karapatan mo 'yan. 'Di ba? Pero kung ikaw ay nandoon sa posisyon mo at binabatikos mo o nagsasalita ka ng against doon sa superior mo o commander-in-chief mo, ay hindi nga maganda 'yan, 'di ba? Kasi kung ordinary kang tao, okay fine. Kasi ordinary tao, meron tayong freedom of expression. Pero kapag ikaw ay sundalo, meron kayong mga sinusunod na patakaran, 'di ba? Hindi kayo basta kasi ang mga sundalo, ang mga pulis, yan ay kumbaga pagdating sa usapin sa politika, neutral yan. Dapat hindi sila nakikisali sa usapin sa politika. Dapat neutral sila at professional sa kanilang samahan. Samahan ng mga sundalo, ex-general, samahan ng mga pulis, ng mga retired police or general. Hindi dapat nakikilahok sa usapin, lalo na kapag ikaw ay aktibo. Kung hindi ka aktibo, maaari. Pero kapag ikaw ay aktibo, tapos nagsasalita ka sa commander-in-chief mo, meron ka talagang kaparusahan. Yung tinatawag nga nila na disrespect or Article of War, Article of 64, no? Na talagang katulad ng ginawa pero yung kay in fairness yung kay Trillanes noon sa Oakwood Mutiny, talagang yun ibig sabihin, mga kaupak, talagang ipinakita niya ang kanyang pag-withdraw na actual at pumunta pa sila sa Oakwood hotel dyan sa Makati. Kaya kinasuhan sila. Kaya nga 'di ba, kinasuhan sila ni Pangulong Gloria nung time na yon. Pero nung sila, dahil nga sa pag-aalburuto nila na talamak din ang nakawan, samantala yung mga kawawang pulis natin na sa front ay kulang sa kagamitan. Pero dahil syempre yung Article of War ay kumbaga yan yung mga dumidisiplina o disrespect na mga sundalo sa kanilang commander, ay nakasuhan si Trillanes at ilan pa sa mga kasamahan niya. Pero mga kaupak, si Trillanes ay binigyan din naman ng susunod na presidente ng amnesty ni Pangulong Noynoy Aquino, 'di ba? Kaya nga si Trillanes nagkaroon ulit ng liberty. Kumbaga yung na-restore niya ang kanyang pagboto, kaya siya ay tumakbo bilang isang senador. Ngayon mga kaupak, dahil sa nangyaring yon, nako, ang mga DD Stroll ay talaga namang pinaikot. Na ang dami daw, nag-withdraw na, ang dami mga sympathizer o mga kritiko ni Pangulong Marcos. Siyempre, alam mo naman ngayon, pag hindi ka nag-review, hindi mo malalaman kung ano ang totoo. Kailangan check, pangalawa, double, o kumbaga talagang bago mo
magpahayag ka ng iyong damdamin, kailangan tingnan mo muna kung ito ba ay fake news, kasi ang dami niya ngayon, mabilis na ngayon magpakalat ng fake news. Kaya napakahalaga na bago tayo mag-comment o mag-post, mag-react, dapat tingnan muna natin kung ito ba ay totoo or ano. Pero kasi mga kaupak, yung lumabas na pag-withdraw ng support ni OD, ni Colonel OD Munggao kay Pangulong Marcos ay hindi na nakita kasi chinik ng mga ating expert journalist sa kanyang account ni Colonel Munggao, wala na or maybe inalis na. Pero siyempre ang intelligence natin, alam nila yan kung na-delete ba or inano na, kung totoo ba yung nakapost, kasi magagaling yung especially mga cybercrime na mga intelligence natin, alam nila yan kung ito ba ay totoo. Kaya pero ngayon mga kapak, ngayon sabi ng AP, sapat na yung mga nakapost na yun. Siyempre siguro may advantage knowledge sila doon sa post na kahit na hindi magkumpirma si Colonel Ed, alam na nila kasi meron sila advanced technology or advanced. So mga kapak, ang ating cyber intelligence nga nag-iimbestiga, alam nila yan. Kung ang isang post ay authenticate or fake or something like that, or yung mga expert na ganyan, alam nila yan, yung especially in cybercrime. Kaya alam nila kung ang isang post na delete na or kumakalat or hindi. At saka kung halimbawa ganun ang nangyari, meron sila kakayahan na ma-access yan, no? Yung mga ganyang post. Kaya ngayon, ang pinaka-latest ngayon mga kapak, sumailalim na or nakipag-cooperate na si Colonel Munggao sa kanyang mga superior. Kaya ngayon, pinaiimbestiga na. Kaya ngayon mga kapak, tinanggal na siya sa serbisyo kasi mahalaga yung papel niya. Siya yung superior sa mga future na sundalo or nagtitraining. Diba? Tapos ngayon, paano mo ituturo yan kung yung damdamin mo labag sa kasalukuyang umiiral ngayon na